gagana at gagana po yun kahit na magkabaliktad. Pero hindi po niya maibibigay sa tanong na kung gaano daw ba kahalaga ang overload sa ating mga compressor aircon at kung paano nga daw ba ito gumagana. Halimbawa, ito ang ating compressor, no? Para may pakita natin ng aktual ay binaklas ko, no, yung ating overload. At kung makikita natin, meron dalawang terminal na ang isa ay para sa input at ang isa naman ay para sa output, kung saan tumatama itong ating strip metal na siyang sumasapo ng init. At ganito naman nagre-react o nagtatrabaho ang ating strip metal. Ilalapat ko siya sa init, no? At ayan, napansin natin na umangat. Nangangahulugan lamang po, no, na kapag nakadetect siya ng init o grounded sa ating compressor ay kusa siyang magkakat, no? Paghihiwalayin niya yung supply. Yung current ay ikakat niya para maprotektahan ang ating compressor o ang paglala o ang maaaring dulot ng pagkasunog. Ngayon ay i-actual natin, no? At a-assembling ko muna at iti-testing natin diyan sa ating valve para sa mas malinaw at higit nating maunawaan, no? Madalas po kasi ay ang alam lang natin na ang overload ay pinoprotektahan ng ating aircon unit. Pero hindi talaga natin nakikita kung paano ito nagtatrabaho o gumagana. Sa overload protector po ay meron tayong makikita, no, na isang maliit na terminal. At sa katabi po niyan, dyan tayo magpapasok ng in na manggagaling sa ating PCB supply. Dahil nandyan po ang ating heat resistance bago maramdaman ng ating strip metal para siya ay mag-cut. At dito naman po sa terminal na ito, dito tayo mag-out papunta naman sa terminal ng ating compressor. Meron naman po nagsabi na kahit baliktaran daw, no, yung pagkabit ng ating overload protector. Kung ang usapan po ay gagana, gagana at gagana po yon kahit na magkabaliktad. Pero hindi po niya maibibigay ng 100% ang kanyang tungkulin sa ating unit dahil magkakaroon ng delay sa pagtanggap ng init ang ating strip metal. Dito po tayo sa actual test, hinarangan ko muna, no, ng basahan dahil nagre-reflect sa ating camera. Iinitan ko siya ng lighter, observe na lang po natin. Ganyan po ang tungkulin ng ating overload protector sa ating mga compressor. Kapag nakadetect po siya ng init o problema ay ikakat niya po, no, yung power. Pero kapag lumamig na rin po ay magko-close yung kanyang terminal para ibalik niya yung power. At inulit nga po natin, narinig natin, no, yung click ng kanyang strip metal na humiwalay doon sa kanyang terminal na nagutos na ibig sabihin nakadetect siya ng problema. Ito po ay pagpapakita lang, no, kung paano siya nagtatrabaho, kung ano yung kanyang tungkulin at kung napansin natin po, no, ay mabilis yung pagbalik ng kanyang power dahil hindi po tayo nakatungtong sa mismong compressor. Dahil kapag ito po ang ating overload ay nakatungtong sa compressor, meron po siyang delay na sa pagkakaalam ko 3 or 5 minutes bago bumalik yung kanyang power. Pero kapag may problema po talaga ay pipitik-pitik lang po siya.